Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pananaw sa pag-ibig at sakripisyo. Sabi nila, ang pamilya ang ating kanlungan sa gitna ng anumang unos. Ngunit paano kung ang mismong kanlungan na ito ang magtutulak sa iyo sa isang kapalarang hindi mo pinangarap? Gaano kabigat ang kayang pasanin ng isang anak para sa kanyang mga magulang? Ang katahimikan sa hapagkainan ng mga suliman ay mas mabigat pa kaysa sa amoy ng nilaga na lumalamig na sa mga plato. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang pagtama ng kubyerto sa pinggan na para bang malakas na kalabog sa dibdib ni Hiraya. Nakatitig lang siya sa kanyang pagkain, hindi magawang isubo ang kanin na tila naging bato sa kanyang lalamunan. Sa tapat niya, ang kanyang ama, si Mang Lito, ay nakayuko. Ang mga guhit sa kanyang noo ay tila mas lumalim pa sa mga nagdaang linggo. Sa tabi nito, ang kanyang ina, si Aling Belen, ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga mata nito'y namumugto at mailap. Alam ni Hiraya na may mali. Isang linggo na silang ganito. Parang may mabigat na ulap na nakabitin sa kanilang munting tahanan sa baryo Kanlungan. Nang hindi na niya matiis ang bigat ng katahimikan, si Hiraya na ang unang bumasag dito. Nay, ano po ba talaga ang problema? Hindi niyo pa rin po sinasabi sa akin. Ang negosyo po ba? Mahinang tanong niya. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Mang Lito. Ang mga mata nito, na dati puno ng sigla, ay ngayoy pagod at puno ng sakit. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Ang boses ay garalgal. Anak, lugmok na tayo. Baon na tayo sa utang. Ang lupa, ang bahay, lahat maaaring mawala sa atin. Parang may pumiga sa puso ni Hiraya. Ang kanilang maliit na hardware store, ang negosyong itinaguyod ng kanyang ama mula sa wala, ang bumuhay sa kanilang pamilya. Pero, paano po nangyari? Si Aling Belen na ang sumagot. Humihikpi. Ang mga materyales na kinuha natin, hindi na natin mabayaran. Malulugi ang mga supplier at ang pinagkakautangan natin. Malaki ang interes. Anak, binigyan na nila kami ng taning. Pagkatapos ng hapunan, kung matatawag mang hapunan iyon, pinaupo siya ng kanyang mga magulang sa luma nilang sofa. Doon, sa liwanag ng nag-iisang bumbilya sa kanilang sala, sinabi ng kanyang ama ang mga salitang tuluyang dudurog sa kanyang mundo. May isang paraan para masalba ang lahat. Hiraya. Simula ni Mang Lito, nanginginig ang boses. May isang pamilyang handang tumulong sa atin. Ang mga Montenegro. Kilala ni Hiraya ang pangalang iyon. Sino ba naman sa probinsya nila ang hindi makakakilala sa mga Montenegro? Sila ang may-ari ng pinakamalaking hasyenda at napakaraming negosyo. Mayaman, makapangyarihan, at nababalot ng kung anong hiwaga. Pero anong kapalit, tay? Tanong ni Hiraya, kinakabahan. Hindi makasagot ang kanyang ama. Sa halip, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Hiraya, dahan-dahang lumuhod si Mang Lito sa kanyang harapan. Ang kanyang ama, ang matatag na haligi ng kanilang tahanan, ay nakaluhod ngayon sa sahig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa pisngi nito. Anak, Hiraya, patawarin mo ako. Hagulgol nito. Ang kapalit ay ang kamay mo. Nais ka nilang maikasal sa nag-iisa nilang anak, kay Dante Montenegro. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Kasal? Sa isang taong hindi niya kilala? Biglang pumasok sa isip niya ang mga pangarap niya, ang makapagtapos ng kolehiyo, ang magtayo ng sarili niyang maliit na flower shop. Lahat ng yun ay biglang naglaho na parang bula. Pakiusap, anak.
pagsusumamo ng kanyang ina, lumuluha na ring lumapit sa kanya. Para sa pamilya natin, isang sakripisyo na lang, Hiraya. Ito lang ang paraan. Kinabukasan, dinala siya sa isang mamahaling restaurant para sa formal na pagkikita. Doon, sa unang pagkakataon, nakita niya si Dante Montenegro. Matangkad ito, baling kinita ng katawan at nakasuot ng isang damit na mas mahal pa yata sa kabuuang halaga ng kanilang bahay. Guwapo siya, hindi maipagkakaila, ngunit may lamig sa kanyang mga mata na nagpatindig ng balahibo ni Hiraya. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Para itong isang transaksyon sa negosyo at siya ang produktong ibinebenta. Hindi nagtagal ang usapan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang lahat ay naisaayos. Isang hapon, isang abogadong nakasuot ng itim na suit ang dumating sa kanilang bahay. Inilatag nito sa kanilang maliit na mesa ang isang makapal na dokumento. Ang kasunduan ng kasal. Pinakita sa kanya kung saan siya pipirma. Nanginginig ang kamay ni Hiraya habang hawak ang mamahaling pluma. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mukha ay puno ng pasasalamat at pagkakasala. Tumingin siya sa papel na nasa kanyang harapan, sa mga salitang hindi niya naiintindihan. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya, pakiramdam niya ay may isang piraso ng kanyang kaluluwa ay ang namamatay. Hindi ito kontrata ng kasal. Isa itong sertipiko ng kamatayan para sa kanyang mga pangarap, para sa kanyang kalayaan, para sa kanyang pagkatao. Matapos ang pirmahan, mabilis na umalis ang abogado. Isang katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Ngunit ngayon, ito ay katahimikan ng isang bagay na natapos na. Isang bagay na hindi na mababawi. Ilang araw pa ang lumipas, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Oras na para umalis. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina, pinipigilan ang sariling humagulgol. Magpapakabait ka roon, anak, bulong ni Aling Belen. Tumangulang si Hiraya, hindi na makapagsalita. Habang dahan-dahang gumagalaw palayo ang sasakyan, tinanaw niya mula sa bintana ang kanyang tahanan. Nakita niya ang kanyang ina na kumakaway. Ang anyo nito ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan nang maglaho sa paningin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ng kanyang ina ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ilang oras din ang biyahe. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, isang malaki at nagtataas ang bakal na gate ang bumungad sa kanya. Hacienda Montenegro. Ang disenyo nito ay elegante, ngunit nakakatakot, parang mga rehas ng isang kulungan. Dahan-dahan itong bumukas at pumasok ang sasakyan. Sa kanyang likuran, narinig niya ang malakas na pagsara nito, isang tunog na nagsasabing wala ng atrasan. Ang mansyon ng mga Montenegro ay parang isang palasyong kinuha mula sa isang banyagang pelikula. Malawak ang hardin, matayog ang mga pader, at ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay Hiraya, habang tinatahak ng kanyang mga paa ang sahig na gawa sa makintab na marmol, wala siyang naramdamang paghanga. Ang tanging naramdaman niya ay ang lamig na tila gumagapang mula sa sahig, paakyat sa kanyang mga binti hanggang sa manuot sa kanyang kaluluwa. Isang matandang babae na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at suot na uniforme ang sumalubong sa kanila. Yumuko ito ng bahagya kay Dante. "Sir Dante, mabutit nakabalik na kayo," sabi nito sa isang formal na tono, ngunit may bahid ng paggalang sa boses. "Manang Celia, ihanda mo ang hapunan," utos ni Dante habang tinatanggal ang kanyang mamahaling coat. Pagkatapos ay lumingon ito sa babae at sinabing, "Siya si Hiraya, ang asawa ko. Ituro mo sa kanya ang magiging silid niya." Ang paraan ng pagkakasabi ni Dante sa salitang asawa ay walang bahid ng pagmamahal.
Tila isa lamang itong titulo na napilitan siyang ibigay. Tumingin sa kanya si Manang Celia mula ulo hanggang paa. Isang mabilis na sulyap na puno ng pagsusuri at tila paghamak. Tumango lang ito nang hindi ngumingiti at nagsimulang maglakad. "Sumunod ka sa akin," maikling sabi nito. Sinundan ni Hiraya ang matanda paakyat sa isang malawak at paikot na hagdanan. Ang bawat tapak niya ay umieko sa katahimikan ng malaking bahay. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang mga agaw na naligaw sa lugar na hindi para sa kanya. "Ito ang silid mo," sabi ni Manang Celia, binubuksan ang isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang silid ay napakalaki. 3 beses ang laki ng buong bahay nila sa Baryo Kanlungan. May isang king-size bed sa gitna, mga eleganteng kasangkapan, at isang balkonaheng may tanawin ng malawak na hardin. Ngunit tulad ng ibang bahagi ng mansyon, ito ay malamig at walang buhay. Ang silid ni Sir Dante ay nasa kabilang dulo ng pasilyo. Dagdag ng matanda, na tila sinasadyang ipamukha sa kanya na magkahiwalay sila ng kwarto. Bago ito umalis, humarap itong muli kay Hiraya. "Ang mga Montenegro ay may mga pamantayan. Sana ay matutunan mong umakto ng naayon sa apelyidong dinadala mo ngayon." Pagkasara ng pinto, naiwan si Hiraya na mag-isa. Napaupo siya sa gilid ng malambot na kama, niyakap ang sarili. Ang mga salita ni Manang Celia ay tumagos sa kanya na parang maliliit na karayom. Ito na ba ang magiging buhay niya? Isang buhay kung saan siya ay susukatin at huhusgahan sa bawat kilos niya? Ilang sandali pa, isang katok ang narinig niya sa pinto. Iniluwan nito ang isang batang katulong. "Pinapatawag na po kayo para sa hapunan, ma'am." Sa hapagkainan, isang mahabang mesa na kayang maglaman ng 20 tao ang bumungad sa kanya. Nakaupo si Dante sa kabisera. Akmang uupo si Hiraya sa silyang pinakamalapit dito nang bigla siyang natigilan. Isang babae ang pababa mula sa hagdanan. Maganda ito, balingkinita ng katawan, at ang paraan ng paglalakad nito ay puno ng kumpiyansa na para bang siya ang reyna ng lugar. Ngumiti ito nang makita si Dante. "Dante, you're here. I missed you," malambing na sabi nito, at hinalikan si Dante sa pisngi. Isang halik na mas matagal kaysa sa isang simpleng pagbati. Tumingin ang babae kay Hiraya, ang mga mata nito ay mapanuri. "And who is this?" Tumayo si Dante, isang nangiting mapanukso ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Hiraya, I want you to meet Mahalina Ramos, isang napaka-espesyal na kaibigan. Mahalina, this is Hiraya, my wife." Muling ginamit ni Dante ang salitang iyon, at sa pagkakataong ito, mas naramdaman ni Hiraya ang insulto. Inilahad ni Mahalina ang kanyang kamay. Nag-aalangan man, ay tinanggap ito ni Hiraya. Ang kamay ni Mahalina ay malambot, ngunit ang pagkakahawak nito ay mahigpit, at ang mga mata nito'y nangaasar. "It's a pleasure to finally meet you," sabi ni Mahalina, ngunit ang nangiti nito ay puno ng panunuya. Ang hapunan ay naging isang uri ng pagpapahirap. Umupo si Mahalina sa silyang katabi mismo ni Dante. Ang pwestong dapat sana ay para kay Hiraya. Nag-usap sila at nagtawanan na para bang wala si Hiraya roon. Pinag-usapan nila ang mga party na kanilang dinaluhan, ang mga kaibigan nila, ang mga bagay na wala ni katiting na alam si Hiraya. Paminsan-minsan, susulyapan siya ni Mahalina, isang tingin na nagsasabing, "Hindi ka nababagay dito." Sinubukan ni Hiraya na kumain, ngunit ang bawat subo ay tila lason. Ang nararamdaman niya ay hindi lang pagkahiya. Ito ay isang malalim na galit na nagsisimulang umusbong sa kanyang dibdib. Galit sa kanyang sarili sa pagpayag sa ganitong sitwasyon. Galit sa kanyang mga magulang sa pagtulak sa kanya dito. At higit sa lahat, galit kay Dante sa pagtrato sa kanya
na parang isang bagay na wala ng halaga. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Dante na may tatapusin siyang trabaho sa kanyang opisina. Si Mahalina naman ay nanatili sa sala, nanonood ng telebisyon na parang pag-aari niya ang buong bahay. Walang ibang nagawa si Hiraya, kundi ang bumalik sa kanyang malamig at malaking silid. Gusto niyang umiyak, isigaw ang lahat ng sakit at galit na kanyang nararamdaman. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang mga taong iyon na makita siyang nasasaktan. Ilang oras ang lumipas, hindi siya dalawin ng antok. Nagpasya siyang bumaba para kumuha ng isang basong tubig. Umaasang ang katahimikan ng gabi ay makakatulong para pakalmahin ang kanyang isip. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang mahihinang boses mula sa direksyon ng hardin. Dahan-dahan siyang sumilip sa malaking bintanang salamin sa pasilyo. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang eksenang tuluyang sumaksak sa kanyang puso. Nakatayo si Dante at Mahalina malapit sa fountain. At pagkatapos, sa harap mismo ng kanyang mga mata, dahan-dahang inilapit ni Dante ang kanyang mukha kay Mahalina. Hinawakan nito ang batok ng babae at marahan itong hinalikan. Isang halik na puno ng pagnanasa, isang halik na hindi kailanman maibibigay sa kanya. Hindi nagtagal, ang halik ay naging mas mapusok. Niyakap ni Mahalina si Dante at magkayakap silang naglakad papasok ng bahay. Papunta sila sa direksyon ng pasilyo kung nasaan ang mga silid. Alam ni Hiraya kung saan sila pupunta. Mabilis ngunit walang ingay na tumakbo si Hiraya pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihingal na para bang tinakbo niya ang isang malayong distansya. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi. Ilang sandali pa, narinig niya ang kanilang mga yapak sa pasilyo. Sinabayan ng mahihinang halakhak. Huminto ang mga ito sa tapat mismo ng kanyang pinto. Narinig niya ang boses ni Mahalina, malandi at mapang-akit. Dito ba ang silid ng probinsyana mong asawa? Hayaan mo na siya, sagot ni Dante. Ang boses ay walang pakialam. She's not important. Come. At pagkatapos, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa kabilang dulo ng pasilyo. Pagkatapos ay katahimikan. Napaluhod si Hiraya sa sahig. Doon, sa dilim ng kanyang marangyang kulungan, sa unang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa mansyong yon, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya, hindi dahil sa nasirang pangarap, kundi dahil sa matinding kahihiyan na ipinaramdam sa kanya. Ito pala ang impyerno. At siya, si Hiraya Soliman, ay kararating pa lamang. Ang gabi ay mahaba at alam niyang ito ay simula pa lamang ng kanyang kalbaryo. Lumipas ang ilang araw na para bang si Hiraya ay isang multo sa loob ng mansyon. Natutulog siya sa kanyang malawak na silid, kumakain ng mag-isa kapag wala si Dante at Mahalina, at ginugugol ang oras sa panonood ng mga puno sa hardin mula sa kanyang bintana. Ang bawat araw ay isang pag-uulit ng nakaraang araw, isang walang katapusang siklo ng katahimikan at kahihiyan. Pinilit niyang maging manhid, pinilit niyang isipin na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip na malapit nang matapos. Umaasa siya na kapag nakuha na ni Dante ang lahat ng kailangan niya mula sa kasunduang ito, marahil, kahit kaunti, ay luluwagan nito ang tanikala sa kanyang leeg. Isang umaga, habang nag-aalmusal siyang mag-isa, pumasok si Dante sa dining hall, bihis na bihis, at may hawak na isang itim na leather folder. Hindi siya nito binati. Inilapag lang nito ang folder sa mesa, sa harap mismo ni Hiraya, at binuksan ito. Isang set ng mga dokumento at isang ballpen ang laman. May kailangan kang pirmahan, sabi ni Dante sa isang tonong walang emosyon na parang naguutos sa isang empleyado. Ito na ang huling bahagi ng kasunduan para tuluyang maisalba ang negosyo ng pamilya mo. Mga papeles para sa loan restructuring at transfer of assets. Standard procedure.
Napatingin si Hiraya sa mga dokumento. Ang mga salita ay teknikal at mahirap intindihin. Ngunit narinig niya ang mga susing salita. Maisalba ang negosyo ng pamilya mo. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Ito ang kanyang sakripisyo. Nag-alinlangan siya. Ang alaala ng gabi kung kailan niya nakita si Dante at Mahalina na magkahalikan ay sariwa pa sa kanyang isipan. Paano siya magtitiwala sa lalaking ito? Ngunit ano ang pagpipilian niya? Kung hindi niya ito gagawin, lahat ng kanyang pagtitiis ay mawawalang saysay. Baka ito na ang huling hiling ni Dante. Baka pagkatapos nito, baka sakali ay magbago ang lahat. Isang munting hibla ng pag-asa ang kanyang pinanghawakan. Mula sa may pintuan, nakita niya si Mahalina na nakasandal, nakahalukip-kip at pinapanood sila. May isang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting naghihintay. Iyon ang nagtulak sa kanya. Kailangan niyang patunayan na hindi siya mahina. Kinuha ni Hiraya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim at mabilis na inilagda ang kanyang pangalan sa lahat ng pahinang may marka. Sa bawat pirma, idinadasal niya na sana tama ang kanyang desisyon. Nang matapos siya, isinara ni Dante ang folder. Walang pasasalamat, walang kahit anong salita. Tumingin si Hiraya kay Mahalina. Ang nangiti nito ay mas lumawak pa. Isang nangiti ng ganap na tagumpay. Sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. At doon nagsimula ang pagbabago. Ang manipis na maskara ng pagiging sibilisado na suot ni Dante ay tuluyang natanggal. Magaling, sabi ni Dante. At sa unang pagkakataon, naririnig ni Hiraya ang purong pagkasuklam sa boses nito. Ang lamig na dati nasa mga mata lang nito ay bumalot na ngayon sa buong katauhan niya. Ngayong tapos ka na sa iyong tungkulin, oras na para sa iyong gantimpala. Napatingin si Hiraya, naguguluhan. Gantimpala? Isang tawang nanunuya ang kumawala sa mga labi ni Dante. Oo, masyado ka nang pagod sa mga nangyayari. Kailangan mong magpahinga. Naisip ko, bakit hindi ka magbakasyon sa probinsya? Sa isa sa aming mga hasyenda sa Marahuyo, malayo sa gulo. Tahimik. Ang salitang tahimik ay binigkas niya na may diin, na para bang ito ay isang banta. Ano? Pero, bakit? Hindi ko kailangang umalis. Nagsimulang mangatog ang boses ni Hiraya. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang utos, mariing sabi ni Dante. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Tapos na ang pakinabang ko sa iyo dito sa Maynila. Ang kailangan ko na lang ay isang asawang masunuri na naghihintay sa probinsya, malayo sa mata ng mga tao. Naiintindihan mo! Sinubukan ni Hirayang tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ang pamilya ko, kailangan ko silang makausap. Hindi na kailangan, sabi ni Dante, sabay senya sa dalawang katulong na kanina pa pala naghihintay sa gilid. Manang Silya, ihanda niyo ang mga gamit ni Hiraya. Ang mga importante lang. Aalis na siya ngayon din. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Hindi niyo to pwedeng gawin. Sigaw niya, sinusubukang kunin ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, mabilis itong kinuha ni Mahalina mula sa kanya. Looking for this? Tanong ni Mahalina, iwinawagayway ang telepono. Huwag kang mag-alala. Sasabihin namin sa pamilya mo na kailangan mo ng quiet time. Sigurado akong maiintindihan nila. Mga demonyo kayo, sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hinawakan siya sa magkabilang braso ng dalawang katulong. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang lakas laban sa kanila. Kinaladkad nila siya palabas ng mansyon, patungo sa isang itim na van na naghihintay sa labas. Walang nakatingin, walang gustong tumulong. Ang ibang mga kasambahay ay nagkunwaring abala
sa kanilang mga gawain. Dante, pakiusap. Huling pagsusumamo niya. Nakatayo lang si Dante sa may pintuan. Katabi si Mahalina. Ang mga mukha ay walang emosyon. Itinaas lang nito ang kanyang kamay bilang senya sa driver na umalis na. Isinara ang pinto ng van at nilamon ng dilim si Hiraya. Ang biyahe ay isang mahabang bangungot. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang sarili niyang mga hikbi. Pagkatapos ng maraming oras, huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang malaking gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Sa likod nito ay isang lumang bahay na bato, napapaligiran ng matataas na puno na tila mga bantay. Ang buong lugar ay may aura ng kalungkutan at pag-iisa. Nandito na tayo, sabi ng driver. Hacienda del Silencio. Ang hacienda ng katahimikan. Pinababa siya at iniwan ang isang maliit na maleta sa kanyang tabi. Habang naglalakad siya papasok sa gate, narinig niya ang pag-andar muli ng van. Mabilis itong umalis. Iniwan siyang mag-isa sa papalubog na araw. At pagkatapos, narinig niya ang pinakanakakatakot na tunog sa lahat. Ang mabigat na dagundong ng bakal na gate na isinasara sa kanyang likuran. Isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang tunog na nagsaselyo sa kanyang kapalaran. Nakatayo siya roon, sa gitna ng kawalan, habang dahan-dahang bumabalot ang dilim. Alam niya, sa sandaling iyon, na hindi na ito isang bahay bakasyunan. Ito na ang kanyang bagong kulungan. Ang Hacienda del Silencio ay tila isang higanting nitso na pinalamutian ng mga mamahaling kasangkapan. Ang bawat araw ni Hiraya ay nagsisimula at nagtatapos sa isang nakabibinging katahimikan. Sa umaga, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng walis tingting ng mga hardinero sa labas. Sa gabi, ang huni ng mga kuliglig ang nagsisilbing oyayi sa kanyang pag-iisa. Bawal siyang lumabas ng gate, bawal siyang gumamit ng telepono. Ang mga katulong ay tinuruan na huwag siyang kausapin maliban kung kinakailangan. Para siyang isang prinsesa sa isang tore, ngunit walang prinsipeng darating. Tanging ang alaala ng isang malupit na asawa na nagtapos sa kanyang kalayaan. Ngunit sa ikalawang linggo ng kanyang pamamalagi, may ibang naramdaman si Hiraya. Nagsimula ito sa isang kakaibang pagkahilo tuwing babangon siya sa kama. Akala niya noong una ay dahil lang ito sa init ng panahon sa probinsya o sa lungkot na kumakain sa kanyang sistema. Pero nang magsimula siyang duduwal sa amoy ng pritong bawang tuwing almusal, alam niyang may ibang nangyayari. Isang umaga, habang nakatingin siya sa salamin, napansin niya ang pamumutla ng kanyang mga labi at ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang regla ay huli na ng ilang linggo. Kinabahan siya. Halo-halong takot at kaba ang bumara sa kanyang lalamunan. Nang hapong iyon, nilapitan niya ang pinakabatang katulong, si Lita, na naglilinis ng kanyang kwarto. Lita, pabulong na tawag ni Hiraya, sabay abot ng isang gintong hikaw na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Pakiusap, tulungan mo ako. Bilhan mo ako ng pregnancy test sa bayan. Huwag na huwag mong sasabihin kay Manang Celia. Nanlaki ang mata ng katulong. Nag-alinlangan ito, pero nang makita ang pagsusumamo sa mata ni Hiraya at ang kislap ng ginto, tumango ito at mabilis na itinago ang hikaw sa kanyang bulsa. Kinabukasan, habang naglilinis ng banyo, palihim na iniwan ni Lita ang isang maliit na kahon sa ilalim ng lababo. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang ginagawa ang test. Ang bawat segundong lumilipas habang naghihintay ng resulta ay parang isang taon. Nakaupo siya sa malamig na sahig ng banyo, nakapikit, at nagdarasal sa mga santong hindi niya sigurado kung nakikinig pa sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, dalawang guhit na pula ang malinaw na nakaburda sa puting stick. Buntis siya. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang pag-iyak.
Hindi niya alam kung iiyak ba siya sa tuwa o sa takot. May buhay na nabuo sa loob niya. Bunga ng gabing iyon na puno ng lamig at obligasyon. Pero habang hinihimas niya ang kanyang tiyan, may isang init na sumibol sa kanyang puso. Isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Anak, bulong niya. Nandyan ka ba? Dahil sa bigat ng nararamdaman, lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa dulong bahagi ng hardin, malapit sa pader na naghihiwalay sa hasyenda at sa kalsada. Gusto niyang makalanghap ng hangin. Gusto niyang maramdaman na buhay siya. Habang nakasandal sa pader at nakatingin sa malawak na bukirin sa labas, isang boses ang gumulat sa kanya. Masyadong mainit ang sikat ng araw para sa isang nagdadalang tao, Hija. Napapitlag si Hiraya. Sa kabilang panig ng mababang pader, may isang babaeng nasa edad 50 ang nakatayo. May suot itong simpleng barot saya, may bitbit na bayong, at ang mukha ay maamo, ngunit may tatag na hindi matatawaran. Eh, paano niyo po nalaman? Gulat na tanong ni Hiraya, sabay hawak sa kanyang tiyan. Ngumiti ang babae. Ang nangiti niya ay parang yakap ng isang ina. Sa dami ng napagdaanan ko sa buhay, kilala ko ang itsura ng isang babaeng may dinadalang himala at bigat. Ako nga pala, si Aling Diwa. Hiraya po, sagot niya, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumaan ang kanyang loob. Para bang ang presensya ni Aling Diwa ay isang balsamo sa kanyang sugatang kaluluwa. Maputla ka, Hiraya, puna ni Aling Diwa. Dumukot ito ng isang balot ng dahon mula sa kanyang bayong at iniabot ito sa ibabaw ng pader. Dahon ng malunggay at tanglad yan, ipagpalaga mo sa kusina at inumin mo. Pampalakas yan ng katawan. Kailangan mong maging matapang, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kanya. Itinuro ng matanda ang tiyan ni Hiraya. Tinanggap ni Hiraya ang mga dahon. Ang simpleng kabutihang ito mula sa isang estranghero ay nagpaiyak sa kanya. Salamat po. Wala po kasing may pakialam sa akin dito. Tinitigan siya ni Aling Diwa at sa isang saglit, parang nakita ng matanda ang lahat ng kanyang pagdurusa. Tandaan mo ito, anak. Ang pinakamatibay na bakal ay hinuhulma sa pinakamainit na apoy. Huwag kang susuko. Nang makaalis si Aling Diwa, naiwan si Hiraya na hawak ang mga dahon. Ang mga salita ng matanda ay tumimo sa kanyang isipan. Kailangan mong maging matapang. Bumalik ang pag-asa sa puso ni Hiraya. Naisip niya si Dante. Marahil ito ang kulang. Marahil kaya naging ganoon kalamig si Dante ay dahil sa pressure ng pamilya nito na magkaroon ng tagapagmana. Kung malalaman nito na magkakaanak na sila, baka magbago ang lahat. Baka ito na ang susi para maging isang tunay na pamilya sila. Baka mahalin na siya nito. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay, lalo na sa puso ng isang nangungulila. Pero ito lang ang mayroon siya ngayon. Nakita niya si Mang Carding, ang matandang hardinero, na nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Nakapatong ang lumang cellphone nito sa ibabaw ng bangko habang umiinom ito ng tubig sa may gripo. Ito na ang pagkakataon. Mabilis na lumapit si Hiraya. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang tambol. Mang Carding, tawag niya. Pinipilit na huwag ipahalata ang kanyang inig. Pwede po bang makihiram saglit? Tatawagan ko lang po ang asawa ko. May ipabibili lang sana akong gamot. Nag-alinlangan ang matanda. Alam nitong bawal. Pero nang makita ang pamumutla ni Hiraya at ang pawis sa noon nito, naawa ito. Tumangulang ito at tumalikod. Nagkukunwaring walang nakita. Sinunggaban ni Hiraya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadayal ang numero ni Dante na kabisadong-kabisado niya. Ring, ring, ring. Sa bawat ring parang hihimatayin si Hiraya sa kaba. Hello? Ang boses ni Dante ay malamig. Naiirita. Sino to? Napasinghap si Hiraya. Narinig niya ang boses ng asawa at biglang naglaho ang kanyang tapang. Pero hinawakan niya ang kanyang tiyan.
para sa bata, para sa kanila. Dante, ang boses niya ay basag at mahina. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang mariing tanong, Hiraya, paano ka nakatawag? Sinong nagbigay sa'yo ng... Dante, pakinggan mo ako. Parang awa mo na. Putol ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. May sasabihin ako. Importante. Bilisan mo. Wala akong panahon sa mga drama mo. Sagot ni Dante at narinig ni Hiraya ang pagkalansing ng baso at ang pamilyar na tawa ni Mahalina sa background. Nasaktan siya, pero pinili niyang lumaban. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at kumapit sa kakarampot na pag-asang natitira. Dante, humikbi siya, puno ng pag-asa at takot ang kanyang tinig. Buntis ako. Magiging ama ka na. Nabitawan ni Hiraya ang telepono ni Mang Carding. Ang pag-asa na muling sumibol sa kanyang dibdib ay mabilis na naglaho. Sa kabilang linya, hindi niya narinig ang tuwa o pagkabigla. Ang narinig niya ay isang malakas na buntong hininga na sinundan ng, Ano? Buntis ka? Imposible. Huwag mo akong lokohin, Hiraya. Pagkatapos, narinig niya ang klik ng telepono. Binabaan siya ni Dante. Napasandal siya sa puno. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang mainit na luha ay muling umagos sa kanyang pisngi. Nasaan ang pag-asa na kanyang pinanghawakan? Saan napunta ang kakarampot na pangarap na baka magbago ang lahat? Mula sa malayo, nakita niya si Mang Carding na nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala. Ngumiti siya ng pilit, pinulot ang telepono at ibinalik sa matanda. Salamat po, Mang Carding. Ayos ka lang ba, Hija? Tanong ng matanda. Ayos lang po ako. Pagsisinungaling niya. Hindi pa natatapos ang araw, may naramdaman na siyang kakaiba. Ang tahimik na hasyenda ay biglang nagkaroon ng kilusan. Ang mga katulong ay nagmamadaling naglilinis. May mga nagluluto sa kusina. Isang matinding pangamba ang bumalot sa kanya. Alam niya. Alam na niya na darating si Dante. At tama siya. Kinabukasan tanghali, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng hasyenda. Bumaba si Dante mula dito. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa sa kulay ng kanyang kotse. Ang mga mata niya ay nagbabaga sa galit. Nakaupo si Hiraya sa sala. Pinipilit maging kalmado habang pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Walang pagbati, walang kahit anong pambungad. Agad lumapit si Dante sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbabanta. Ano itong pinagsasabi mo sa telepono? Hiraya? Mariing tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay may halong pagkairita at pagkasuklam. Nagloloko ka ba? O sadyang napakatalino mo para isipin na mabibingwit mo ako sa ganyang taktika? Napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Hindi ako nagloloko, Dante. Totoo ang sinasabi ko. Buntis ako. May anak tayo. Natawa si Dante ng mapakla. Anak? Ngayon pa talaga. Pagkatapos kong ilayo ka sa mata ng tao, ngayon ka pa magpapapansin sa akin gamit ang kung anong pakulo? Akala mo ba, mapipilit mo akong panagutan ng isang bata na maaaring hindi ko naman ama? Nanindig ang balahibo ni Hiraya. Anong sinasabi mo? Bakit mo naman sasabihin, yan? Asawa mo ako, Dante. Biglang lumapit si Dante at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Asawa? Isang asawang pinakasalan ko dahil sa negosyo, Hiraya. Isang asawang walang pakinabang na kailangan kong itago para hindi mapahiya ang pangalan ng mga Montenegro. Hindi ka parte ng plano ko. At lalong hindi ang bata na yan. Pinilit ni Hiraya na bumitaw sa pagkakahawak nito. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo maaring sabihin yan. Ang bata na to. Inosente. At anak mo siya. Ang mga mata ni Dante ay naging bato. Wala akong pakialam kung inosente o hindi. Walang lugar ang bata na yan sa buhay ko.
Hindi ko kailangan ng dagdag na eskandalo. Hindi ko kailangan ng anuman mula sa'yo kundi ang katahimikan mo. Huminga si Dante ng malalim at ang mga sumunod na salita niya ang tuluyang nagbasag sa puso ni Hiraya. Magpapa-abort ka, utos ni Dante. Walang emosyon. Agad, na-arrange ko na ang lahat. Bukas ng umaga, aalis tayo. Napaatras si Hiraya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ano? Hindi. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko papayagan na saktan mo ang anak ko. Doon, sa unang pagkakataon, mula ng araw na pumasok siya sa buhay ng mga Montenegro, nagsimulang labanan ni Hiraya si Dante. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ito ay nilamon ng isang bagong apoy. Ang apoy ng pagiging ina. Niyakap niya ang kanyang tiyan, pinoprotektahan ang munting buhay sa loob. Anak ko to. Buhay to. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng galit. Nagulat si Dante sa biglang pagtutol ni Hiraya. Ngunit ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng mas matinding galit. Huwag mo akong subukan, Hiraya, mariing sabi ni Dante. Ang pagsuway mo ang magdadala sa'yo sa mas malaking problema. Hindi mo ba naiintindihan? Wala kang karapatan dito. Hindi mo ito katawan. Ito ang tagapagmana ng Montenegro. At kung hindi ko ito gusto, tatanggalin ko ito. Hindi! Sigaw ni Hiraya. At sa biglaang lakas ng loob, sinampal niya si Dante. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong sala at kapwa sila nagulat. Hinawakan ni Dante ang kanyang pisngi. Ang mga mata ay nanlilisik. Hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Hiraya. Ngunit mabilis itong nakabawi. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Hiraya. Mas mahigpit pa sa dati. At kinkaladkad siya patungo sa kanyang silid. Hindi ka nalalabas dito hanggat hindi ka pumapayag. Galit na sabi ni Dante. Hindi ka kakain hanggat hindi mo susundin ang utos ko. Tignan natin kung gaano katagal mo kayang panindigan ang katigasan ng ulo mo. Itinulak niya si Hiraya papasok sa silid at malakas na isinara ang pinto. Narinig niya ang click ng lock. Pagkatapos, ang mga yabag ni Dante na papalayo. Naiwan si Hiraya sa dilim, nanginginig, umiiyak. Ang hapunan ay inihain ng matandang katiwala sa kanyang pintuan, ngunit hindi niya ginalaw. Ang gabi ay malamig, at ang kanyang sikmura ay kumukulo sa gutom. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa gutom. Anak, bulong niya, yakap ang tiyan. Patawad anak, pero hindi kita isusuko. Ilang oras ang lumipas. Ang buong hasyenda ay balot na ng dilim. Nakaupo si Hiraya sa sahig, nakasandal sa pinto. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Tok, tok, tok. Isang mahinang katok ang narinig niya sa kanyang bintana. Nag-alinlangan si Hiraya, ngunit dahan-dahan siyang lumapit. Binuksan niya ang kurtina. Sa labas, nakatayo si Aling Diwa, may bitbit na isang maliit na lalagyan ng pagkain. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Iha! Pabulong na tawag ni Aling Diwa, iniabot ang lalagyan sa maliit na siwang ng bintana. Kumain ka muna. Huwag kang susuko, Iha. Hindi ka nag-iisa. Ang maliit na lalagyan ng pagkain na iniabot ni Aling Diwa ay naging parang ambrosia para kay Hiraya. Sa kabila ng gutom at uhaw, mas naramdaman niya ang init ng pag-asa na dala ng matanda. Hindi siya nag-iisa. Ang mga salitang yon ay nagbigay lakas sa kanya na hindi kayang bilhin ng anumang ginto. Mula noon, nagsimulang magbago ang buhay ni Hiraya sa hasyenda. Tuwing hating gabi o sa madaling araw, kapag mahimbing na ang lahat, palihim na dumadalaw si Aling Diwa sa kanyang bintana. Bitbit nito ang mainit na lugaw o simpleng tinapay at sariwang gatas, mga pagkain na kailangan niya para sa kanyang pagbubuntis. Ngunit higit sa pagkain, ang dala ni Aling Diwa ay payo at pag-asa. Ang gabi ay may sariling mata, Hija. Bulong ni Aling Diwa isang gabi.
habang iniaabot ang isang basong gatas. Hindi ka dapat nagpapakita ng takot sa kaaway. Ang takot ay nagiging pagkain nila. Pero paano po? Mahinang tanong ni Hiraya. Napakalaki po ng kapangyarihan niya. Ako, wala po akong laban. Ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Sagot ni Aling Diwa, hinawakan ang kamay ni Hiraya. Nasa loob mo yan. Kailangan mo lang itong matuklasan. Para sa anak mo, kailangan mong maging matatag. Kailangan mong maging isang puno na hindi matitinag ng hangin, gaano man kalakas. Gabi-gabi, unti-unting hinuhubog ni Aling Diwa ang kalooban ni Hiraya. Tinuruan siya nitong huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang kaba. Tinuruan din siya nitong manatiling kalmado sa harap ng mga katiwala upang hindi nila mahulaan ang kanyang tunay na nararamdaman. Huwag mong ipakita sa kanilang nasasaktan ka, payo ni Aling Diwa. Ipakita mo na wala silang epekto sa'yo. Ipakita mo na matatag ka. Iyan ang pinakamalakas na armas ng isang babae. Sinunod ni Hiraya ang bawat payo ni Aling Diwa. Sa umaga, maglalakad siya sa hardin. Hindi na nakayuko, kundi nakataas ang kanyang noo. Hindi na niya pinapansin ang mga masasamang tingin ng mga katiwala. Tinuruan din niya ang kanyang sarili na ngumiti. Kahit na puro sakit ang kanyang nararamdaman, nagsimula siyang magbasa ng mga libro tungkol sa pagbubuntis. Nalaman niya ang tungkol sa pag-unlad ng kanyang mga anak. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanila. Hinimas ang kanyang tiyan. Magpakatatag kayo, mga anak ko, bulong niya. Lalaban si Mama para sa atin. Hindi ko kayo isusuko. Sa paglipas ng mga linggo, kitang-kita ang pagbabago kay Hiraya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot, ay nagkaroon na ng kislap ng determinasyon. Ang kanyang tinig, na dati mahina at nanginginig, ay nagkaroon na ng bahagyang tatag. Pinilit niyang mag-ehersisyo ng kaunti sa loob ng kanyang silid. Sumasayaw sa tahimik na musika na nilikha ng kanyang imahinasyon para lang manatiling malakas ang kanyang katawan para sa kanyang mga anak. Isang araw, nang dumating ang katiwala upang maghatid ng hapunan, hindi na ito pinansin ni Hiraya. Sa halip, tumayo siya sa balkonahe, nakatingin sa papalubog na araw. Kumain po kayo, Ma'am Hiraya, sabi ng katiwala. Ang boses ay matabang. Hindi lumingon si Hiraya. Pakisabi na lang kay Sir Dante na ayos lang ako. Hindi na ako nagugutom. Nagulat ang katiwala sa kanyang tugon. Dati, umiiyak siya at nagmamakaawa. Ngayon, iba na ang kanyang tindig. Ngunit hindi na umimik ang katiwala. At umalis na lang. Sa gabi, nang dumalaw si Aling Diwa, napansin nito ang pagbabago. Nakikita ko na, Hija. Ang apoy sa iyong puso ay nagsisimula ng umapoy. Para po sa kanila, sabi ni Hiraya, sabay himas sa kanyang tiyan. Hindi po ako susuko, Aling Diwa. Hindi po ako papayag na saktan niya ang mga anak ko. Ngumiti si Aling Diwa. Iyan ang gusto kong marinig. Ang isang ina ay walang katulad. Ang pagmamahal sa anak ang pinakamakapangyarihang sandata. Habang nag-uusap sila, biglang may narinig silang ingay mula sa labas ng gate. Mga yabag ng sasakyan. Isang sasakyang papalapit. Mukhang may bisita ka, Hija. Sabi ni Aling Diwa, ang nangiti nito ay unti-unting nawala. Nagtago si Aling Diwa sa likod ng mga halaman, habang si Hiraya naman ay lumapit sa bintana. Kinakabahan. Bumukas ang gate ng hasyenda. Pumasok ang isang itim na kotse at nang bumaba ang sakay nito, nanlamig si Hiraya. Si Mahalina Ramos. Nakasuot ito ng isang mamahaling damit at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at inggit habang nakatingin sa bahay. Naglakad ito papasok sa mansyon na para bang ito ang may-ari. Biglang lumingon si Mahalina sa direksyon ng bintana ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at nagbigay ito ng isang peking ngiti na puno ng panunuya. Lumapit ito sa harap ng pintuan ng hasyenda.
At sa isang tinig na sinadyang marinig, sumigaw ito. Hiraya, lumabas ka dyan! Nandito ako para siguraduhin na ang tinik sa lalamunan ni Dante ay tuluyang mawawala. Ang pagdating ni Mahalina sa Hacienda del Silencio ay parang isang bagyo na biglang bumulabog sa katahimikan ng lugar. Hindi na nagulat si Hiraya. Batid niyang darating ang araw na haharapin niya ang babaeng ito na walang ginawa kundi sirain ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya inakala na sa ganitong paraan, lumabas si Hiraya mula sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kaba, ngunit pinilit niyang ipakita ang isang matatag na tindig. Nakita niya si Mahalina na nakatayo sa paanan ng malawak na hagdanan. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at inggit. Hindi pa ito nakontento sa pagtapos ng pag-asa ni Hiraya. Nais pa nitong tuluyang burahin siya. Aba, lumabas ka rin pala, sabi ni Mahalina. Ang boses ay puno ng panunuya. Akala ko ba'y itatago ka na lang habang buhay dito, probinsyana? Anong ginagawa mo rito, Mahalina? Mahinang tanong ni Hiraya. Pinipilit na huwag ipakita ang takot. Ang ginagawa ko rito? Tama. Nandito ako para tapusin ang dapat sana'y matagal ko nang tinapos, sagot ni Mahalina. Dahan-dahang umakyat sa hagdanan, ang bawat tapak ay sinasadyang magdulot ng takot. Sinusubukan mong maging matapang ano? Tingnan natin kung gaano katagal ang tapang mo, ngayong alam kong may dinadala ka pala. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Paano nalaman ni Mahalina? Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Mahalina nang makalapit ito kay Hiraya sa tuktok ng hagdanan. Wala pa namang nakakaalam, pero hindi ka dapat magkaroon ng anak kay Dante. Ang isang tagapagmana ay dapat manggaling sa isang marangal na babae at hindi sa isang hamak na mang-aagaw na tulad mo. Hindi ako mang-aagaw, sigaw ni Hiraya. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Ikaw ang nang-agaw at ang mga anak ko, wala silang kasalanan. Natawa si Mahalina, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Mga anak, iyon ba ang dahilan kung bakit ka nagtatago? Akala mo ba'y magiging sandalan mo ang mga yan para makabalik sa buhay ni Dante? Nagkakamali ka. Biglang kumilos si Mahalina. Mabilis nitong hinawakan ang braso ni Hiraya at marahas na itinulak. Hindi inasahan ni Hiraya ang bilis ng pag-atake. Napatili siya habang nawalan ng balanse. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa makinis na sahig na marmol. Isang malakas na boom ang narinig niya. At pagkatapos ay sunod-sunod na pagbagsak habang gumugulong siya pababa ng hagdanan. Ang sakit ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang tiyan, ang kanyang mga anak. Nang tuluyan siyang makarating sa paanan ng hagdanan, dumilim ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang malapot na basa sa kanyang binti. Nagpanik siya. Dugo! Mahalina! Huling narinig niyang sigaw ni Hiraya bago siya lamunin ng kadiliman. Ilang sandali pa, isang kotse ang biglang huminto sa labas ng hasyenda. Bumaba si Dante kasama ang kanyang abogadong si Attorney Reyes. Nagmamadali silang pumasok at ang bumungad sa kanila ay ang nakahandusay na Hiraya sa paanan ng hagdanan at si Mahalina na nakatayo sa itaas, nanginginig sa takot. Anong nangyari dito? Galit na sigaw ni Dante. Dante, hindi ko sinasadya. Nadulas lang siya. Depensa ni Mahalina. Ang boses ay nanginginig. Mabilis na nilapitan ni Dante si Hiraya. Nang makita niya ang dugo, namutla siya. Hindi dahil sa pag-aalala para kay Hiraya, kundi dahil sa posibilidad ng eskandalo. Diyos ko, Hiraya, sabi ni Dante. Attorney Reyes, dalhin niyo siya sa ospital. Ngayon na. Ang sumunod ay isang malabong alaala ni Hiraya. Ang paglalakbay sa ospital, ang mga puting ilaw, ang mga nagmamadaling doktor at nurse. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa isang puting silid siya. Ang amoy ng gamot ay matindi.
Sa kanyang tabi ay nakatayo si Dante at isang doktor. "Ma'am Hiraya, gising na kayo," sabi ng doktor. Ngumiti ng bahagya. "Salamat sa Diyos at ligtas kayo at ang inyong mga sanggol." "Sanggol? Mga sanggol?" tanong ni Hiraya, naguguluhan. Ngumiti ang doktor. "Opo, ma'am. May dala kayong 2 buhay sa inyong sinapupunan. Kambal. Kambal." Ang balita ay tumama kay Hiraya na parang isang matamis na hampas. Kambal! May 2 siyang munting anghel na dapat niyang ipaglaban. Isang maliit na kislap ng kaligayahan ang sumilay sa kanyang puso. Kahit sa gitna ng lahat ng sakit. Ngunit nang lingunin niya si Dante, ang ekspresyon nito ay hindi tuwa. Ang mukha nito ay gulat na gulat, halo-halong takot at pagkainis. Hindi ito dahil sa kanyang kaligtasan, kundi dahil sa implikasyon ng balita. Kambal! Bulong ni Dante, ang mga mata ay nakatitig sa doktor. "Sigurado ka, doktor? Paano nangyari yan? Hindi ba't..." Nagkunwari siyang tulog. Hindi niya gustong marinig ang sasabihin ni Dante, ngunit ang mga boses nila ay malinaw pa rin sa kanyang tainga. "Attorney Reyes, sa opisina natin mag-usap," narinig niyang bulong ni Dante. "Hindi ko maintindihan. Bakit kambal? Masisira ang plano ko. Isa lang ang kailangan kong tagapagmana." "Sir Dante, mas maganda kong kambal. 2 tagapagmana," sagot ni Attorney Reyes. "Pero ang problema, paano kung gumamit si Hiraya ng pagkakataon na ito para humingi ng mas malaki?" "Hindi pwede," galit na bulong ni Dante. "Kailangan nating alisin siya sa eksena. Hindi ko kailangan ng isang ina na magpapahirap sa akin. Kailangan ko ng mga bata, hindi ng problema. Kailangan nating ayusin ang mga papeles. Ang pagiging ina niya ay dapat matanggal, hindi siya karapat-dapat." Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. 2 tagapagmana, hindi 2 anak. Alisin siya sa eksena, tatanggalin ang pagiging ina niya. Naramdaman ni Hiraya ang haplos ng kamay ni Dante sa kanyang noo, nagkukunwaring nag-aalala. Ngunit sa ilalim ng haplos na yon, naroon ang kanyang tunay na intensyon. Ang kanyang mga anak ay hindi mga regalo. Sila ay mga kagamitan. At siya, ang kanilang ina, ay isang balakid lamang. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawasak. Ang kanyang mundo ay gumuho muli. At sa pagkakataong ito, mas masakit dahil meron siyang 2 maliliit na buhay na dapat ipaglaban. Hindi na lang siya ang biktima rin ang kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Pinigilan niya ang kanyang mga luha na bumuhos. Kailangan niyang maging matapang. Mas matapang pa kaysa dati. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa 2 buhay na nakasalalay sa kanya. Alam niya na ang panganib na kinakaharap niya at ng kanyang mga anak ay mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Ito na ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng bangungot sa ospital, bumalik si Hiraya sa Hacienda del Silencio na may bagong pananaw. Ang pagkabigo at kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapakatanga. Ang mga anak niya ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailanman ay hindi pa niya naramdaman. Nang dumating si Dante, nagkunwari si Hiraya na sumusuko. Umakto siyang mahina, takot, at masunurin. "Dante, gagawin ko po ang gusto ninyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at tila nabasag. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakayuko. Iniiwasan ang tingin ni Dante. "Pero pakiusap, hayaan niyo po akong manatili dito. Ayokong makita ng mga tao ang sitwasyon ko." Napangiti si Dante, isang ngiting puno ng pagmamataas. "Mabuti naman at natauhan ka. Akala ko ba'y matigas ka? Dapat ay sinunod mo na lang ako mula pa sa simula. Mananatili ka rito. Hindi ko kailangan ng dagdag na gulo sa Manila. At huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat para sa kin. Malalayo sa iyo ang mga bata at wala kang magagawa."
Naramdaman ni Hiraya ang sakit sa bawat salita, ngunit pinilit niyang huwag ipakita. Tumango lang siya, parang isang masunuring aso. Dahil sa pagbabago ng kanyang kilos, lumuwag ang pagbabantay kay Hiraya. Inakala ni Dante na sumuko na siya. Ito ang pagkakataon niya. Gabi-gabi, tuwing nakikita niyang lumalabas si Dante para kausapin ang kanyang abogado o si Mahalina sa telepono, tahimik na lumalabas si Hiraya sa kanyang silid. Palihim siyang lumalapit sa pinto ng opisina ni Dante o sa bintana ng library kung saan madalas itong kausap sa telepono. Pilit niyang sinasaulo ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dante. Nalaman niya ang tungkol sa mga property na inililipat nito sa pangalan ni Mahalina. Nalaman niya ang tungkol sa planong i-dokumento siyang hindi karapat-dapat na ina. Ang bawat impormasyon ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa buong larawan ng kalupitan ni Dante. Kinabisado niya ang mga pangalan ng mga taong kinakausap ni Dante, ang mga bangko at mga petsa. Isang gabi, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, matapos makinig sa isang mahabang usapan ni Dante at Mahalina tungkol sa kung paano sila magsasama na parang isang tunay na pamilya, naramdaman niya ang matinding galit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ako iiyak, hindi ako susuko. Kinabukasan, sa kanyang lihim na pagtatagpo kay Aling Diwa sa likod ng hardin, sinabi ni Hiraya ang lahat. Aling Diwa, simula niya ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matinding pagpapasya. Tulungan niyo po ako. Kailangan kong makatakas. Hindi ko na po kayang manatili dito. At lalong hindi ko po hahayaan na kunin niya sa akin ang mga anak ko. Niyakap ni Aling Diwa si Hiraya. Ang yakap nito ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Alam kong sasabihin mo yan, Hija. Nararamdaman ko ang tapang sa puso mo. Ang isang ina, kayang labanan ang lahat para sa kanyang anak. Pero paano po? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pag-asa. Wala po akong pera. Wala po akong koneksyon. Hindi ko po alam kung paano. Huwag kang mag-alala dyan, Hiraya. Sabi ni Aling Diwa, ang mga mata nito ay kumikislap sa determinasyon. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas, at ang hustisya, minsan, ay nakatago lang sa mga hindi inaasahang lugar. May mga tao akong kilala, mga taong handang tumulong sa mga biktima ng kawalang katarungan. Sinimulan ni Aling Diwa na ipaliwanag ang kanyang plano. Hindi ito mabilis. Kailangan nilang maging maingat. Kailangan nilang maghintay ng tamang pagkakataon. Kailangan ni Hiraya na magpatuloy sa kanyang papel bilang isang masunuring asawa upang lalong mawala ang pagdududa ni Dante. Kailangan mong mangalap ng mas maraming impormasyon, Hiraya. Payo ni Aling Diwa. Mga ebidensya. Kailangan natin ng matibay na kaso laban sa kanya. Huwag kang matakot. Handa akong tulungan ka. Mula noon, nagdoble kayod si Hiraya sa kanyang lihim na misyon. Ginawa niyang matalas ang kanyang isip, mas matalas kaysa dati. Tuwing may pagkatao, palihim niyang nire-record ang mga usapan ni Dante gamit ang isang lumang voice recorder na binigay ni Aling Diwa. Kung hindi kaya ang recorder, isinasaulo niya ang bawat mahalagang detalye, mga petsa, pangalan, lugar, at mga transaksyon. Bawat galaw ni Dante at Mahalina ay minamanmanan niya. Sinusubukang makahanap ng mga butas sa kanilang mga plano. Isang linggo ang lumipas nang muling magkita sila ni Aling Diwa sa likod ng hardin. Hiraya, may ibibigay ako sa'yo. Pabulong ni Aling Diwa, sabay abot ng isang maliit, lumang cellphone. Hindi ito tulad ng mamahaling telepono ni Dante. Ito ay isang simpleng keypad phone, luma na, ngunit functional. Ito ang magiging connection mo sa labas. Ibinigay sa akin ito ng isa kong kaibigan. Ito ay may nakapasok ng SIM card at may mga numero na ring nakasave. Ang isa ay akin at ang isa naman
ay sa isang abogadong mapagkakatiwalaan. Gamitin mo lang ito kapag talagang kinakailangan at itago mo ito ng mabuti. Ang buhay mo at ng iyong mga anak ay nakasalalay dito. Pinigilan ni Hiraya ang kanyang luha. Hindi niya akalain na makakakita pa siya ng ganitong kabutihan mula sa isang estranghero. Maraming salamat po, Aling Diwa. Hindi ko po ito makakalimutan. Huwag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa, Hiraya, sabi ni Aling Diwa. Malapit na ang tamang panahon, ilang araw na lang, at magagawa na natin ang susunod na hakbang. Bago sila maghiwalay, may ibinigay pa si Aling Diwa kay Hiraya. Ito ay isang maliit, lumang kahon na gawa sa kahoy, may mga disenyo na halos nabura na. Ang kahon ay tila matagal nang nakatago. Ano po ito? Tanong ni Hiraya nagtataka. Ang mga mata ni Aling Diwa ay naging malungkot. Iyan ang huling piraso ng puzzle, Hija. Ang katotohanan tungkol sa mga Montenegro. Buksan mo ito kapag handa ka na. Bukas, malalaman mo ang lahat. Ang lahat ng kailangan mo para ganap mong maintindihan kung bakit kailangan mong lumaban. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa isang buhay na matagal nang nawalan ng hustisya sa pamilyang ito. Iniwan ni Aling Diwa si Hiraya na nag-iisa, hawak ang lumang kahon. Ang bigat nito ay hindi lang dahil sa laman nito, kundi dahil sa bigat ng mga lihim na tila nakakabit dito. Habang papalubog ang araw, nakatitig si Hiraya sa kahon. Ang puso niya ay kumakalabog. Alam niyang malapit na ang katapusan ng kanyang pagdurusa. Ngunit alam din niyang ang pagbubukas ng kahon na ito ay magbubunyag ng isang katotohanan na maaaring magbago sa kanyang buong pananaw. Ang maliit na kahon na ibinigay ni Aling Diwa ay tila may sariling bigat. Hindi lamang dahil sa material nito, kundi dahil sa damdaming nakabalot dito. Buong gabi, hindi halos nakatulog si Hiraya. Ang mga salita ni Aling Diwa, "Bukas, malalaman mo ang lahat," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano kaya ang lihim na matagal nang itinago ng pamilyang Montenegro? Kinabukasan, maaga pa, habang papalabas pa lang ang araw, palihim na dumalaw si Aling Diwa sa bintana ni Hiraya. Hindi na nito kailangang magsalita. Ang tingin pa lang nito ay nagsasabing, oras na. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang dahan-dahan niyang binuksan ang lumang kahon. Ang amoy ng luma, nangangalawang na papel ang agad na sumalubong sa kanya. Sa loob, may ilang nakatiklop na sulat at isang lumang litrato. Kinuha niya ang litrato. Ito ay isang larawan ng dalawang batang babae, magkayakap, nakangiti. Ang isa ay si Aling Diwa, mas bata, masigla. Ngunit ang isa pa ay halos kamukha niya. Ang parehong hugis ng mata, ang parehong pino na ilong, ang parehong ngiti. Siya ang nanay ni Dante, bulong ni Aling Diwa, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Si Amelia Montenegro, at siya ang ate ko. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya, tila may kumalas sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang inilipat ang tingin mula sa litrato patungo kay Aling Diwa. Ate mo po? Tumango si Aling Diwa. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Oo, Hiraya, magkapatid kami. Pareho kaming pinalaki sa hirap at pareho kaming nangangarap ng magandang buhay. Pero si Ate Amelia, mas maganda, mas mapangarapin, at siya, pinilit ding ipakasal sa ama ni Dante. Sinimulan ni Aling Diwa ang kanyang kwento. Ang kanyang boses ay malungkot ngunit matatag. Tungkol sa isang dalagang puno ng pag-asa na napunta sa isang kasal na puno ng panggigipit. Tungkol sa isang babaeng kinontrol at pinagkaitan ng kalayaan ng isang makapangyarihang pamilya. Hindi nagtagal, namatay si Ate Amelia. Patuloy ni Aling Diwa, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sinabi nila, aksidente. Pero alam ko ang totoo, Hiraya. Nakita ko ang mga sulat niya. Nagpakamatay siya dahil hindi niya nakinaya ang pagpapahirap sa kanya.
Kinontrol siya ng mga Montenegro, pinagkaitan ng lahat, hanggang sa maubos siya. Ibinigay ni Aling Diwa kay Hiraya ang mga lumang sulat. Ang mga ito ay sulat ni Amelia, na puno ng pagkabigo, kalungkutan at pangungulila. Ang bawat salita ay sumasalamin sa sariling karanasan ni Hiraya. Nang mamatay ang ate ko, isinumpa ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa pamilyang iyon, sabi ni Aling Diwa. Pero nang malaman ko na may bagong asawa si Dante at ipinadala dito sa hasyenda, alam kong kailangan kong kumilos. Ayokong maulit ang nangyari sa ate ko. Nagpatuloy si Aling Diwa. Inilabas nito ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bayong. Narito ang lahat ng ebidensya na nakalap ko sa loob ng maraming taon. Ang mga bank statement, ang mga legal na dokumento, ang patunay na nilipat ni Dante ang lahat ng lupa at negosyo ng pamilya mo sa pangalan ni Mahalina. At ang higit sa lahat, ang mga patunay na pinaplano niyang agawin sa iyo ang mga anak mo na ipasa sa kanya ang pagiging ama at ina. Inabot ni Hiraya ang mga dokumento. Ang kanyang puso ay kumakalabog. Hindi na ito sakit, hindi na ito takot. Ito ay isang nagliliyab na galit. Ang kanyang dugo ay kumukulo. Hindi lang siya biktima ni Dante. Siya ang muling pagkabuhay ng pagdurusa ng ina nito. Tumingin si Hiraya sa salamin sa kanyang silid. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang dating Hiraya Soliman, ang probinsyanang inosente, ang asawang sumusunod, ang biktima. Ang nakita niya ay isang babaeng may matinding galit sa kanyang mga mata, isang babaeng may apoy na nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagpapasya. Ang kanyang pagkatao ay muling nabuhay, mas malakas, mas matatag, at handang lumaban. Salamat po, Aling Diwa, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat po at hindi niyo po ako hinayaan. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi lang ito para sa akin at sa mga anak ko. Ito ay para rin sa atin niyo. Anak, sabi ni Aling Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sa wakas, nakita mo na ang lakas na matagal nang nasa loob mo. Nang hapon na yon, may narinig silang ingay ng kotse sa labas. Si Dante. Bumalik na ito. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng malawak na hardin. Hawak ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga kasamaan ni Dante. Ang kanyang tiyan ay malaki na, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Hindi na siya magtatago, hindi na siya magpapakita ng takot. Bumaba si Dante mula sa kotse. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Hindi pa rin alam ang bagyong naghihintay sa kanya. Ngunit nang makita niya si Hiraya na nakatayo doon, sa gitna ng hardin, na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, bahagya itong natigilan. Dante? Malamig na sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay naglakbay sa tahimik na hardin, puno ng awtoridad na hindi pa nito kailanman narinig mula sa kanya. Kailangan nating mag-usap ngayon. Ang mga salita ni Hiraya ay tila mga palaso na tumago sa katahimikan ng hasyenda. Natigilan si Dante, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamataas, ay bahagyang nanlaki sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang ganitong tapang mula kay Hiraya. Lumapit si Mahalina, nakakababa lang mula sa kotse ni Dante, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anong nangyayari dito, Dante? Bakit nakatayo yang probinsyanang yan, sa gitna ng hardin na parang reyna? Hindi sumagot si Dante. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Hiraya. Sinusubukang basahin ang kanyang kalooban. Napakasimple lang, Mahalina, sabi ni Hiraya. Ang kanyang tinig ay malamig at matatag. Hindi siya lumingon kay Mahalina. Ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Dante. Dumating na ang oras para magbayad ang mga Montenegro sa lahat ng kasamaan nila. Natawa si Dante ng mapakla. Nababaliw ka na ba, Hiraya? Ang pagbubuntis ay tila sumira sa katinoan mo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo.
Alam na alam ko, sagot ni Hiraya. At sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ang folder na hawak niya sa harapan ni Dante. Ang mga papeles ay nagsabog sa hangin bago lumapag sa lupa. Alam ko ang lahat tungkol sa pamilya mo, Dante. Sa kung paano niyo pinahirapan ang sarili mong ina hanggang sa magpatiwakal. Alam ko ang tungkol sa mga iligal na transaksyon sa negosyo niyo. At alam ko rin ang tungkol sa paglipat mo ng lahat ng ari-arian ng pamilya ko sa pangalan ng tuta mo. Sa huling salita, sinulyapan ni Hiraya si Mahalina na ngayoy namumutla na. Anong mga pinagsasabi mo? Sigaw ni Dante. Bumaba ang kanyang tingin sa mga nakakalat na papeles sa lupa. Nang makita niya ang mga bank statement at legal na dokumento, ang kanyang muka ay lalo pang namutla. Sinong nagbigay sa'yo ng mga yan? Naghahanap ka ng gulo. Ang katotohanan ang nagbigay sa akin ng mga yan, Dante. Sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang katotohanan na matagal nang itinago. At ngayon, ibubunyag ko sa buong mundo. Lumapit si Mahalina. Ang kanyang mukha ay balot na ng takot. Dante, anong pinagsasabi niya? Hindi ba't manahimik ka, Mahalina? Singhal ni Dante. Hindi ko na kailangang manahimik, Dante. Patuloy ni Hiraya. Alam kong nilipat mo ang lahat ng mana ko at mana ng mga anak ko sa pangalan ni Mahalina. Ang mga lupain sa Tarlac, ang negosyo namin, lahat. At pinaplano mo ring kunin ang mga anak ko. Ipasa sa iyo ang pagiging ina at ama at itapon ako na parang basura. Galit na si Dante. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Wala kang mapapatunayan. Mga huwad na papeles yan. Hindi ako magpapatalo sa isang probinsyana na tulad mo. Lumapit si Dante. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Alam ni Hiraya na susubukan nitong saktan siya. Ngunit handa na siya. Pinoprotektahan niya ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ka na makakapanakit ng iba, Dante. Matatag na sabi ni Hiraya. At sino ang pipigil sa akin? Sigaw ni Dante. At akmang hahawakan na niya si Hiraya ng siren, siren, siren. Isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa hasyenda. Sunod-sunod na itim na sasakyan ang pumasok sa gate. Bumaba mula dito ang mga pulis, kasama ang 2 abogado na nakasuot ng pormal na damit. Kasama nila si Aling Diwa na nakatayo ng matatag, ang kanyang mga mata ay puno ng katarungan. Nanlaki ang mga mata ni Dante at Mahalina. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Mr. Dante Montenegro, may warrant of arrest po kami para sa inyo. Sabi ng isang pulis habang papalapit. Para sa mga kasong fraud, illegal land transfer, at pagbabanta sa buhay ng inyong asawa, Miss Hiraya Soliman. Hindi. Mga kasinungalingan yan. Sigaw ni Dante. Susubukang tumakbo, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis. At ikaw, Miss Mahalina Ramos? Sabi ng isa pang pulis, lumapit kay Mahalina. May warrant of arrest din po kami para sa inyo bilang accomplice sa mga kaso ni Mr. Montenegro at sa kasong attempted homicide laban kay Miss Soliman. Ano? Hindi. Hindi ko yan ginawa. Hindi ko sinasadyang itulak siya. Depensa ni Mahalina, nagsisimulang humagulgol. May sapat kaming ebidensya, Miss Ramos, sabi ng isang abogado. Hawak ang isang recorder at may testigo kami. Tumingin si Mahalina kay Hiraya. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkamuhi. Napakatalino mo, Hiraya, sigaw ni Dante habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Pero hindi pa ito tapos. Magbabayad ka. Kalmado lang na nakatingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang tindig ay matatag. Tapos na ako sa pagiging biktima, Dante? Sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa hardin. Ngayon, ako na ang hustisya. At para sa mga anak ko, mananagot ka. Kinaladkad ng mga pulis si Dante at Mahalina palabas ng hasyenda.
Ang mga busina ng sasakyan ay umalingaw-ngaw habang papalayo sila. Nang tuluyan silang mawala sa paningin, napabuntong hininga si Hiraya. Ang buong bigat ng nakaraang mga buwan ay tila bumaba sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Aling Diwa na ngayoy nakangiti na. Hija, sabi ni Aling Diwa, lumapit kay Hiraya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng pagdurusa na kanyang pinipigilan ay tuluyang bumuhos. Niyakap niya si Aling Diwa ng mahigpit. At doon, sa gitna ng hasyenda na dating naging kanyang kulungan, umiyak siya. Hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya, luha ng pag-asa. Lumabas si Hiraya mula sa malaking gate ng Hacienda del Silencio. Sa unang pagkakataon, bilang isang malayang babae, ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga kulay ng orange at lila ay nagbibigay liwanag sa kalangitan. Magkahawak kamay sila ni Aling Diwa habang naglalakad palayo sa lugar na dating sumira sa kanya. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan mula ng araw na lumaya si Hiraya mula sa piitan ng Hacienda del Silencio. Sa tulong ni Aling Diwa at ng mga abogadong handang tumulong ng walang bayad, na ibalik ang ilang bahagi ng ari-arian ng kanyang pamilya. Hindi man lahat, ngunit sapat na para makapagbigay sa kanya ng panibagong simula. Ang mga pangarap na matagal nang inilibing sa ilalim ng pagdurusa ay dahan-dahang muling sumibol. Ngunit ngayon, hindi na lang para sa sarili niya ang kanyang mga pangarap. Para na ito sa dalawang buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang araw, sa isang ligtas at malinis na paggamutan na inirekomenda ni Aling Diwa, ipinanganak ni Hiraya ang kanyang kambal. Isang malusog na lalaki at isang malusog na babae. Ang sakit ng panganganak ay mabilis na naglaho nang marinig niya ang kanilang unang iyak. Niyakap niya ang dalawang munting nilalang. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Ngunit ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. Tinitigan niya ang kanyang mga anak. Ang lalaki ay may matangos na ilong tulad ni Dante. Ngunit ang mga mata nito ay may kislap ng pag-asa na sa kanya nagmana. Ang babae naman ay may bilog na muka at mapupulang labi na tila isang munting tala. Sinag, bulong niya habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak na lalaki. Ikaw ang aking sinag, ang aking liwanag. Pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang anak na babae. At ikaw naman tala, ang aking bituin, ang aking gabay. Niyakap niya ang dalawa. Ang bawat haplos at halik ay puno ng pagmamahal na matagal niyang pinigilan. Hindi na siya mag-iisa. May mga kasama na siya sa kanyang bagong laban. Pagkalipas ng ilang linggo, matapos makabawi sa panganganak, ginawa ni Hiraya ang isang malaking desisyon. Gusto niya ng ganap na bagong buhay. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. Kung saan makakalaya siya sa anino ng mga Montenegro. Aling Diwa, sabi niya sa matanda, habang magkasama silang nag-aayos ng mga gamit. Gusto ko pong lumayo. Gusto ko pong magsimula sa ibang bansa. Sa China po. Bahagyang nagulat si Aling Diwa, ngunit agad itong ngumiti. Kung iyan ang desisyon mo, Hiraya, susuportahan kita. Alam kong kaya mo. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Sa tulong ni Aling Diwa at ng mga koneksyon nito, naisaayos ang lahat ng papeles. Gamit ang bahagi ng pera na naibalik sa kanya, kumuha si Hiraya ng flight. Isang mahirap na desisyon ang iwanan ng Pilipinas, ngunit ito ang tanging paraan para mabigyan niya ng tunay na kalayaan at kinabukasan ng kanyang mga anak. Nang araw ng kanilang pag-alis, nagyakapan sila ni Aling Diwa nang mahigpit sa airport. Mag-ingat ka roon, Hija, sabi ni Aling Diwa. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan at huwag mong kalimutan na mayroon kang pamilya rito. Hindi po, Aling Diwa, sagot ni Hiraya. Niyakap ang matanda. Kayo po ang aking pamilya.
Kayo po ang nagligtas sa akin. Babalik po ako at ipapakilala ko sa inyo ang inyong apo. Sumakay si Hiraya sa eroplano, hawak ang dalawa niyang anak. Habang papalayo ang eroplano sa Pilipinas, tiningnan niya ang ulap. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ito na ang tunay na bagong simula. Sa China, sa isang maliit na lungsod, nagsimulang magtatag ng bagong buhay si Hiraya. Umupa siya ng isang simpleng apartment at sinimulan ng kanyang maliit na negosyo, isang online shop na nagbebenta ng mga Philippine handicrafts. Sa una ay mahirap, ngunit sa tulong ng kanyang determinasyon at ang inspirasyon mula sa kanyang kambal, unti-unti itong lumago. Ang bawat araw ay isang hamon, ngunit sa bawat oras na makikita niya ang pagngiti ng kanyang mga anak, ang lahat ng pagod ay naglalaho. Tinuruan niya sila ng Tagalog, kinantahan ng mga awiting Pilipino, at ikinukwento ang mga alamat ng kanilang bayan. Gusto niyang malaman nila ang kanilang pinagmulan, ang kanilang mga ugat, kahit na malayo sila. Isang araw, habang nag-video call sila ni Aling Diwa, may ibinalita ang matanda. "Hiraya, may balita ako sa'yo," sabi ni Aling Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Hinatulan na si Dante, maraming taon siyang makukulong. At si Mahalina, nahatulan din bilang accomplice. Ang Hacienda Montenegro na ibenta na at ang pera ay ginamit para mabayaran ang mga biktima ng kanilang mga panloloko. Ang pangalan ng mga Montenegro, tuluyan ng nasira. Naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito kasiyahan, kundi isang uri ng kapayapaan. Ang hustisya ay naibigay. Hindi na siya mangangamba. Ang kanyang mga anak ay ligtas. Ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga Montenegro, na dating simbolo ng takot at kapangyarihan sa kanyang buhay, ay wala na. Tuluyan na silang nawala sa kanyang mundo. Ang dilim ay tuluyang naglaho at ang kanyang buhay ay napuno na ngayon ng liwanag. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa kanilang kuna. Ang bawat isa ay may hawak na munting teddy bear. Ang kanilang paghinga ay payapa at regular. Ito ang kanyang mundo ngayon. Ito ang kanyang kaligayahan. Minamahal kong Aling Diwa, napakabilis lumipas ng panahon. Ilang taon na rin pala mula nang huli tayong mag-usap ng personal. Pero sa bawat araw na lumilipas, laging nasa puso at isipan ko ang inyong kabutihan at tapang. Naglalakad si Hiraya sa isang malawak na parke sa China. Ang kanyang dalawang anak, si Sinag at Tala, ay masiglang naghahabulan sa ilalim ng mga cherry blossom tree. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa at sa kanyang mga labi ay isang nangiting puno ng kapayapaan. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng karunungan at kalakasan na hinubog ng mga pagsubok. Ang dati probinsyanang inosente ay ngayon ay isang ganap na matagumpay na negosyante at isang mapagmahal na ina. Marami na po ang nagbago rito sa aming buhay. Lumaki na po sina Sinag at Tala. Matalino po silang mga bata at laging nagtatanong tungkol sa inyong kwento. Sa bawat tanong nila, lalo kong nakikita ang mukha ninyo at lalo kong naaalala ang lahat ng inyong itinuro sa akin. Naalala ni Hiraya ang mga gabi sa Hacienda del Silencio, ang takot, ang gutom, ang pangungulila. Ngunit sa lahat ng iyon, ang mas malinaw na alaala ay ang mga lihim na pagdalaw ni Aling Diwa, ang mainit na gatas, ang mga salitang nagbigay lakas, ang mga sandali kung kailan siya ay isang basag na baso at si Aling Diwa ang pandikit na muling bumuo sa kanya. Napakabait po ninyo, Aling Diwa. Kayo po ang naging anghel ko sa dilim. Kung hindi po dahil sa inyo, marahil ay matagal na akong nawalan ng pag-asa. Marahil ay hindi ko na po nakita ang dalawang anghel ko. Tiningnan ni Hiraya sina Sinag at Tala. Ang mga ito ay nakangiti, tumatakbo, puno ng buhay. Ang bawat halakhak nila ay musika sa kanyang tainga. Ang bawat yakap nila
ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang ipinaglaban. Ang aming maliit na negosyo ay lumalago na po. May sarili na po kaming maliit na opisina at meron na po kaming mga empleyado. Hindi po ito madali, pero sa bawat hamon, naaalala ko ang inyong mga payo na ang isang puno ay hindi matitinag ng hangin gaano man kalakas. Isang maikling flashback ang sumagi sa kanyang isipan, ang araw na sinampal niya si Dante, ang apoy sa kanyang kalooban, ang pagkilala niya sa kanyang sariling lakas. Ang lahat ng yun ay nagsimula sa mga simpleng salita ni Aling Diwa. Nabalitaan ko rin po ang tungkol sa mga Montenegro. Nakaramdam po ako ng kapayapaan, Aling Diwa, hindi dahil sa galit o paghihiganti, kundi dahil sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang mga kasamaan nila. At higit sa lahat, nabigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng ate nyo. May bahid ng kalungkutan sa boses ni Hiraya. Hindi niya kailanman nakilala si Amelia Montenegro, ngunit sa pamamagitan ng mga sulat at kwento ni Aling Diwa, naramdaman niya ang kanilang koneksyon. Si Amelia ang unang Hiraya, at siya si Hiraya ang nagpatuloy ng laban para sa kanila. Maraming beses ko pong naiisip kung kailan kami makakabalik dyan. Nais ko pong ipaalam sa mga bata ang inyong kwento, ang kwento ng kanilang lahi, at ang kwento ng isang taong nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Aling Diwa, malapit na po. Isang araw, babalik po kami. Babalik po ako para yakapin kayo muli. At babalik po kami para malaman ni Sinag at Tala na ang buhay, kahit gaano kahirap, ay laging may pag-asa. At higit sa lahat, babalik po ako upang ituro sa kanila ang isang bagay na itinuro niyo sa akin, ang pinakamahalagang aral sa lahat dahil itinuro mo sa akin na ang pagmamahal sa sarili ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Ang pagiging buo, matatag, at malaya ay hindi makukuha sa paghingi, kundi sa paglaban para sa sarili at sa mga minamahal mo. Nilapag ni Hiraya ang kanyang sulat, isang mahinang hangin ang humaplos sa kanyang muka. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na ngayoy papalapit na sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Yumuko siya at niyakap ang mga ito. Hinalikan ang kanilang mga noo. Sa Pilipinas, sa isang tahimik na dapit hapon, nakaupo si Aling Diwa sa kanyang beranda. Hawak ang sulat ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit ang kanyang mga labi ay nakangiti. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang pisngi na parang isang halik mula sa malayo. Ang kanyang kwento ay natapos na, ngunit ang kwento ni Hiraya, ni Sinag at ni Tala ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na paglalakbay, ang paghahanap ng kalayaan, ay isang walang katapusang proseso. At sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, patuloy itong magpapatunay na ang pag-ibig sa sarili ang maghahatid sa atin sa pinakahahangad nating kapayapaan. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang huling kabanata ng kwento ni Hiraya. Sana po ay tumimo sa inyong puso ang bawat emosyon, bawat laban, at bawat pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Ang kwento ni Hiraya ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung gaano siya kahina, kundi sa kung paano siya bumabangon matapos madapa. Hindi kailanman dapat isuko ang pagmamahal sa sarili at ang karapatan para sa kalayaan, lalo na kung mayroon kang ipinaglalaban na mas mahalaga pa kaysa sa sarili mo, ang iyong mga anak. Ang paghahanap ng hustisya ay mahirap, ngunit sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang pagmamahal sa sarili ang tunay na magpapalaya sa ating kaluluwa. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa bawat kabanata ng buhay ni Hiraya. Ang inyong suporta at pakikinig, ang aming inspirasyon. Ibahagi niyo po sa amin sa comment section ang inyong mga saloobin, ang mga bahaging humawak sa inyong puso,
at kung anong aral ang inyong napulot sa kwentong ito. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.